susi, paano magkaroon ng powerful, the best year, hindi lang good year, better year, kundi best year ever. Hindi ibig sabihin, hindi ka na magkakaroon ng pagsubok. Even ang pagsubok, gagamitin ng Panginoon. Kapag marunong mong i-handle, gagamitin mo yan for the glory of God. At pagkatapos ng pagsubok, you are a changed, transformed person. Amen? Anong sikreto? Unang-una, sa Acts 16, 6-10, please read, 1, 2, 3. Next, Paul and Silas traveled through the area of Phrygia and Galatia because the Holy Spirit had prevented them from preaching the Word of God in the province of Asia at that time. Then, coming to the borders of Mysia, they headed north to the province of Bithynia. But again, the Spirit of Jesus did not allow them to go there. Biro mo, magpipreach sila ng gospel dun sa Phrygia at saka sa Galatia, pero ang Holy Spirit, sabi niya, pinigilan sila na closed door yon, closed door. Yun ang susi para magkaroon tayo ng powerful year, best year. Kung close ang door, wag natin pilitin. Hello? Sa trabaho man, sa sinishare man natin na prayer of 3, o yung sinishare natin sa gospel sa family, ipag-pray mo muna. Maghintay ka sa Panginoon ng open door. Tapos, pumunta na naman sila sa Bithynia. Again, pangalawang beses, Spirit of Jesus did not allow them to go there. So instead, they went through Mysia to the seaport of Troas. Dito sa pangalawa na pinrevent sila ng Panginoon, ng Spirit ni Jesus, ay ito pala yung open door, yung Macedonia. That night, Paul had a vision. A man from Macedonia in northern Greece was standing there, pleading with him, "Come over to Macedonia and help us." Amen? Kaya yung mga tao na humingi ng tulong, madaling tulungan. Yung mga tao na open sa gospel, open door yan. Amen? So we decided to leave for Macedonia at once, having concluded that God was calling us to preach the good news there. Pagka po open door, mabilis yung growth. Amen? Si Pastor Darwin, i-refer ko palagi siya para madali niyong maintindihan. Nung 10 years, 5 years, closed door pa yon. Nung 11 years, nung 11 and 11 and 12, 11 months, close pa door. 12 years pa siya masisave. Salamat naghintay. Salamat hindi sumuko mag-pray. Pero kahit na sino pang mag-share nun, hindi siya mababago. Meron tamang oras. Merong open door. Katulad kay Paul, nagkaroon ng open door, sinamantala niya. If there is an open door, sasamantalain mo. Okay, wag na natin basahin sa Tagalog kasi marunong naman kayo ng ano, no? So, Ephesians 2. So, one point na iano ko, i-share ko sa inyo, look for open doors. Yung closed door, ay pabayaan muna natin. Huwag tayong mag-stop doon. Huwag natin tignan yung closed door. Merong i-open ng panibago ang Diyos. Number 2, Ephesians 4:22-24. 1, 2, 3. So get rid of your old self, put off the old self. Ang ibig sabihin nun, meaning nun, which made you alive as you used to. The old self that was being destroyed by deceitful nature. Yung old self, yun ang old nature. Yun ang dati nating kalikasan, makasalanan, ma-pride, bulag, stubborn. Yung sinful nature natin na madaling magkasala, rebellious, yan po yung old self. Sabi, alisin mo na, hubarin mo na yung old self. Anong isusot mo? New self. New nature in Christ. Sabi din sa Tagalog, iwanan na ninyo ang dati ninyong pamumuhay. Hubarin ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. So para magkaroon tayo ng best year, powerful years, successful years, anong kailangan natin? Magbago na tayo ng isip. Amen? Hubarin na natin yung mga masasamang bagay sa buhay natin. Yung liko, ituwid na natin. Amen? Pangatlo, last, Matthew 6:25-33. 1, 2, 3.
That is why I tell you not to worry about everyday life, whether you have enough food and drink or enough clothes to wear. Isn't life more than food and your body more than clothing? Seek the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything you need. Ang pangatlo, para magkaroon ng powerful, best year, itong 2020, seek God first. Ito yung pinakamahalaga sa lahat. Gawin mo yung pinakamahalaga, pinakaimportante. Saliksikin mo ang Panginoon. Manahan ka sa presensya ng Diyos. Amen? Katulad ng ginawa natin kanina, worship, pagsasaliksik yun sa Diyos. Minamahal lang natin ang Diyos. Sinasamba lang natin siya. Pinupuri lang natin siya. Number 1, replace the old self with new self. Palitan mo, put off the old. Hubarin mo ang dating pagkatao. At isuot mo yung bagong kalikasan. Sino sa inyo dito, everyday naliligo kayo, pero pagkatapos yung maligo, nilinis yung buong katawan nyo, sinyampo ninyo, tapos kayo naligo, talagang napakatagal nyo sa shower, tapos pala, ang isusuot yung damit, yung mabaho, yung luma. Hello? Sino pong gumawa dito nun? Taas ang kamay. Tingnan nyo, walang nagtataas. Kasi walang gagawa nun. Diba? Pagka bago kang ligo, ang isusuot mo, bagong damit. Hello? Yung bagong laba. Linis ka ng linis. Tapos ang susuot mo naman pala, yung luma, yung mabaho, yung hindi pa nalaban. That's foolishness. Diba? So ganun din dito. Hubarin na daw natin yung luma. Diba? Happy New Year. Sino gusto magkaroon ng New Year? Siya, taas ang kamay. Hindi lang amen, taas ang kamay. Meron ba bumati sa inyong Happy Old Years? Diba siguro pagka sinabihan kayo, ano? Happy old years? Happy na luma na years? Wala. Happy New Year. Kaya alisin na natin yung bulok, yung dating pagkatao. Amen? Hubarin na natin yung kasalanan, alisin natin yung kadiliman para magliwanag ang buhay natin. Isuot natin yung si Kristo. Isuot natin si Kristo. Anong susuot natin kay Kristo? Yung katawan ni Jesus. Yung karakter ni Jesus. Isuot na natin yung pagpapakumbaba, alisin na natin yung pagmamataas. Amen? Yung pagpapakumbaba, isuot natin si Kristo dahil sinuot mo si Jesus, mapagpakumbaba si Jesus. Isuot na natin yung paghingi ng tawad sa iba, pagpapatawad sa iba, paghingi ng tawad sa Diyos. At ubarin na natin yung pride. Nandyan po ba kayo? So pagka meron kang hinubad, meron kang isusuot sa physical. Pagka may hinubad ka, tingnan mo, wala kang isusuot. Anong tawag sa iyo? Naked. Ayaw mo naman maglakad ng naked, di po ba? Pagtatawanan ka, hindi mahihiya ka. Kaya pagka may hinubad ka, kailangan may suot ka. That's the point. Did you get the point? Pagka may hinubad kang pride, may isusuot kang humility. Pagka may hinubad kang kadiliman, may isusuot kang katwiran. Pagka meron kang hinubad, amen, na pag-aalala, meron kang susuot na kapayapaan. Pagka hinubad mo yung pagko-complain, isusuot mo ngayon thanksgiving, pagpapasalamat. Amen po ba? Pagka palagi ka mapagpasalamat, pagkagising mo sa umaga, nagpapasalamat ka na sa Diyos. Pagkagising mo sa umaga, Diyos kagad ang iniisip mo. Kaninang umaga, nasabi ni Pastor Darwin, nung wala siya sa Panginoon, sabi ko, ano ang iniisip mo? Pastor, sa umaga pa lang, ang iniisip ko, anong pulutan namin sa pag-inom. Sa umaga pa lang, iniisip ko, yung mga bisyo ko. Pero nung siya'y ma-encounter niya ang Panginoon, anong iniisip mo? Diyos, palagi ang iniisip ko. Salita ng Diyos, palagi ang iniisip ko. Pupunta man ako sa toilet, nagpipray ako, nagtatangs ako. Hello? Papalitan na natin yung dating buhay. Hubarin na natin, hindi lang natin hubarin, papalitan natin. Hinubad mo nga yung worries, hindi ka nagwo-worries. Hindi ka naman nagpapasalamat sa Diyos. Wala din. Nandiyan po ba kayo? Hinubad mo nga yung doubt, hindi ka man nananampalataya sa Panginoon. Hinubad mo nga yung rebellion, hindi ka naman sumusunod sa Diyos. Kailangan pagka hinubad mo yung damit mo, meron kang bagong isusuot. At ang bago, si Kristo. Put on Christ.
Diba? Karakter ni Christ. Anong karakter ni Christ? Masunurin siya sa Ama. Mapagpakumbaba siya. Amen? Tapat siya. Kaya isuot mo rin yung si Kristo. Isuot mo yung katapatan ni Kristo. Kabutihan ni Kristo. Amen? Isuot mo si Kristo sa iyong buhay. Yung 5 armor of God, si Kristo yun. Righteousness, belt of truth. Amen? Yung shoe of the gospel, si Kristo yun. Isuot mo siya. Hubarin mo yung kadiliman. Hubarin mo yung likong kaisipan. Hubarin mo na yung dati mong prinsipyo. Kasi, katulad ng sinabi ni Pastor Darwin, hindi siya nagbago sa sarili niya. Hindi siya nabago ng kapatid niya. Hindi siya nabago ng tao. Hindi siya nabago ng magulang. Siya nagbago ang salita ng Diyos. Kaya may prinsipyo kasi tayo sa buhay. Yan ang umahad lang. Basta ako, ang paborito kong kanta ay I shall not be moved. Kaya anumang move na dyan, hindi ko mamumove. O kung yan ang prinsipyo mo, kahit bumagsak na ang Panginoon dito, na-revive yung katabi mo, ikaw hindi. Bakit? Ang paborito mong kanta, I shall not be moved. May kanta kasi nun, I shall not be moved. Kaya walang makapabubagsak. Kahit Diyos, dadating ang Diyos, di pa rin siya mamumove. Palitan na natin yung prinsipyo sa buhay. Ang prinsipyo ng salita ng Diyos ang kukunin natin because the Word of God is the wisdom of God. The Word of God is the principle of God, will change you, will transform you, will heal you, will deliver you, will set you free. Amen? Walang ibang makakapagbago kay Pastor Darwin kundi salita ng Diyos. Kaya makapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya ang sinishare mo, salita ng Diyos. Binabanggit mo, salita ng Diyos. Kinakanta natin, salita ng Diyos. Para magkaroon ng kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay natin. Nang sa ganun, pagka sinabi natin sa iba, salitain ng Diyos, maliligtas din yung iba. Mararanasan din nilang iba ang Panginoon. Dahil kapangyarihan ng salita ng Diyos. Replace the old with new. Palitan na natin yung lumang ugali ng bago. Yung pride, maging humble tayo. Yung stingy, yung kuripot, maging generous tayo sa Panginoon. Amen? Kasi kuripot Diba, nakita niyo si Pastor Jerome, Brother Jerome, nung siya'y patotoo niya, ang pera na lang niya, 10 euro, may mission offering pa, nangusap ang Diyos sa kanya. Narinig niya talaga ang Diyos. Bibigay ba niya o hindi? Nung binigay niya, kinabukasan, nang nakita sa konto niya, 17,000. Kung hindi niya binigay, marami sanang makakatanggap ng ganong halagang pera o mas malaki pa doon. Kaya lang, kuripot. Ay, nanginayang, baka wala akong pambili. Nangusap na ang Panginoon sa'yo. Pagka nangusap ang Diyos sa'yo, open door yan. Pagka talagang narinig mo ang Panginoon, talagang yung iba narinig lang ang Panginoon, pero in Jesus' name, lumayas ka. Kalala sa demonyo, lalo na sa pagkas-offering, lumayas ka. Meron daw, narinig ko lang ito, hindi akong original nito. Kasi meron daw blonde, sumakay siya ng airplane. Economy class lang siya, so pumunta siya dun sa business class. Pinapaalis siya ng stewards. Tingnan ko nga mo, ticket mo, economy ka, huwag ka dito, pang-business ito, doble ang presyo nito. Ayaw umalis ng blonde, sabi niya, ako'y mayaman naman, ako'y dapat dito. Ako'y blonde, ako'y first class ako, kaya dito ako. So hindi siya umalis. Tinawag ng stewardess yung assistant, yung captain, yung pilot, yung munang assistant niya. Ganon din ang sinabi niya, umalis ka dito, pinapaalis siya. Talagang ginaganon siya, ayaw niyang umalis. Kinakalad ka niya, ayaw niyang umalis. Nag-seatbelt siya, tapos hindi siya umalis. Tinawag na yung kapitan. Magaling yung kapitan Yung captain, yung pilot, may binulong lang siya sa kanya, tapos bigla siyang tumayo, pumunta siya sa economy. Talaga nagmadali siya, tumakbo siya. Pastor, anong binulong sa kanya? Sabi ng kapitan, alam mo, itong business class, kasi papuntang Barcelona yun Yung economy, makakapunta hanggang Barcelona, pero itong business class, hindi makakapunta hanggang Barcelona ito. Pero yung economy, doon ka pupunta. Talagang tumayo siya, talagang. So yung economy, pang Barcelona. Yung first class, hindi pang Barcelona yun.
Tumakbo siya. Ganun lang pala. Minsan pinahihirap natin ang buhay. Napakadali pala ng buhay. We make things complicated. Napakasimple lang ng gusto ng Diyos. Amen? Alisin mo na yung dati mong pagkatao. Yung likong ugali, ituwid mo na. Kaya kung meron ka pang hindi na itutuwid, ituwid mo. Kasi cycle yan eh. Kapag ka-cycle yan ng defeat, cycle yan, paulit-ulit yung mga pagkakamali, paulit-ulit yung mga pagre-rebelde sa Diyos. Ang epekto niyan ay curse, darkness. Hindi mo maranasan ng Panginoon. Ang tagal mo na hindi ka maka-breakthrough. Bakit? Kasi umiikot ka lang eh. Kumbaga sa paikot-ikot ka lang sa buhay, mali naman ang ginagawa mo, kahit na gaano ka kaseryoso, kahit na gaano ka mapanalangin, mali naman yung ginagawa mo. Anong kailangan? Umalis ka sa pagkakamali mo. Ituwid mo yung baluktot. Ayusin mo, magbago ka ng isip, sabi ng salita ng Diyos. Tingnan mo, aayos ang buhay mo. Magkakaroon ka ng kaligayahan, kapayapaan. Nakita nyo naman yung patotoo, kaya tayo nagpapatotoo. Si Pastor Darwin, hindi siya napaligayan ng drugs. Pansamantala ang kaligayahan niya. Hindi siya napaligayan ng alak. Hindi siya nabigyan ng contentment ng sigarilyo, ng pamambisyo, o ng pag-relationship sa iba. Hindi siya nabigyan ng kaligayahan. Pero nung nasa Panginoon siya, maligayang maligaya siya. Hallelujah! Ganun po kasimple ang buhay. Ang ino-offer ng Diyos, kaligayahan, tunay, hindi fake. Ang ino-offer ng diablo, pansamantala, nakakasira pa ng bulsa. Marami dito, di ba? Magkaklase kayo lati sa casino. Magkaklase kayo sa tongits. Hindi naman kayo lumigaya, pero ngayon, magkaklase kayo sa Bible study. Hindi na mga bara ang inyong tinutuklip, ang inyong binabara, Bible na. Amen? Ang laki ng pagkakaiba, mga kapatid. Kaya, baguhin na natin ang ating sarili. Magbago na tayo ng isip. Ang ibig sabihin nito, sabi ng Diyos, magbago ka na anak. Iwanan mo na yung dati mong pamumuhay, dati mong kaisipan, attitude. Kasi yung iba may attitude eh. Siguro dito wala na, perfecto na dito. Meron bang attitude? Di ba anak minsan may attitude ang anak? Kulang sa pansin, yung attitude. Yan po yan. Sabi dito, stop to worry, complain, stop discouragement, stop holding on grudges, stop disobeying God, rebelling God. Start to pray, to encourage others, speak kind words to others, submit to God, trust, to be thankful. So, into mo na yung ginagawa mong hindi tama. Simulan mong gawin kung anong tama, kung anong mabuti, kung anong kalugod-lugod sa Panginoon. Amen? Stop na itong year na ito. Kung nakakapagsalita ka ng mga bad words, stop ka na, good words ng mo. Praise the Lord na. Kahit napukpukan ng martilyo, praise the Lord pa rin. Hindi ka na magmumura. Amen? Kung nasiko ka sa basketball, praise the Lord pa rin. Hindi ka gaganti. So yan ang pong ibig sabihin yan. Stop. Get rid, get hold. Ubarin mo na yung dati mong pagkatao. Pangalawa, tulad na sinabi ko, si Brother Jerome, yung stop staring at the closed door, instead look for an open door. Sabi sa 1 Corinthians 16:9 ni Apostle Paul, pagka nagpa-plan siya ng church, nagsishare siya ng gospel sa mga iba-ibang lugar, pinipigilan siya ng Diyos kasi naghihingi siya ng dedepende sa Diyos, naghihingi siya ng leading. Naririnig niya ang Diyos. Amen? Ngayon, maririnig natin ng Diyos sa mga desisyon natin sa buhay. Kailangan magkaroon tayo ng time, mag-spend ng time sa presensya ng Panginoon. Sabi niya sa 1 Corinthians 16:9, there is a wide open door for the great work here, although many oppose me. Maraming mga persecution, maraming mga nagkikriticize sa Kanya, pero may wide door open sa gospel, sa gawain ng Panginoon. Amen? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Pagka kasi open door, mabilis ang paglago. Madali yung ministry, magaan. Amen? Anong halimbawa ng open door? Lins, open door yan. Yung mga in-invite doon sa Tupperware party, dito na live group, pumunta sila, tapos pinresent nila yung gospel, tapos na-save ang mga Tupperware nung nag-attend ng Tupperware party. Tapos nagsimula tayo ng gawain, although sacrifice kasi 1.5 hours, pupuntahan mo every Saturday, pero mabilis yung gawain ng Panginoon. At ngayon yung isa sa nag-attend ng Tupperware party, Sister Sandra, pastor na siya ngayon.
Ang Geneva, open door din yan. So, hanapin mo yung open door sa trabaho mo, sa finances. Kung merong pinapagawa sa iyo ang Panginoon, gawin mo kaagad. Huwag mo nang ipagpabukas. Katulad kay Brother Jerome, Pastor Jerome, di ba? Nangusap ang Panginoon sa kanya. Wala naman nakakalam kung hindi niya sinabi. So, anong ginawa niya? Binigay niya yung para na kakainin pa niya, binigay niya sa Panginoon. Anong ginawa? In-honor niya ang Diyos. Kaya niya palang ibigay yung kahit nakakainin na niya. Di ba? Pero ang Diyos in-honor siya. Kung kaya mo palang sumunod dito sa ibang bagay, makakasunod ka. Kasi ang mahirap sundin, finances eh. Kaya po namin ito sinishare sa inyo kasi ang mahirap sumunod, committed ka sa lahat, pero sa finances, ang tao hindi siya masyadong committed. Meron din siyempre kayo. Pero doong iba nag-i-struggle sila kasi kinukwenta nila, kung 2,000 ang sweldo ko, 200 ang ibibigay ko, monthly tithes. Tapos magbibigay pa ako sa mission. Come on. Diba? Ina-analyze mo eh. Pero sa Panginoon, pagka may open door, kinausap ka ng Diyos, nangusap ang Panginoon, sigurado may grace, merong strength. Amen? Pagka ang Diyos ay nangusap sa iyo, ginawa mo kagad. Limbawa, sinabi ng Diyos sa iyo, habang tayo nagwo-worship, sumayaw ka, wag mo akong ikahiya. O sumayaw ka, tino. Paglabas mo dito, no, napuspos ka ng balnasmito, napuspos ka ng encouragement. Diba? Na-please mo ang Panginoon. Kahit ang mga tao, hindi mo sila na-please, pero na-please mo naman ang Panginoon. Look for the open door. Amen? Yung mga sinishare nyo, ganon. Ang tagal nyo na sinishare, ba't ngayon di pa sila tumatanggap? Closed door. Yung door close pa. Pumunta ka doon sa open door. Katulad dito, tinan mo, church na binibuild nila, sinishare nilang gospel sa isang city. Sabi niya, wag dito, closed door ito. Doon sa Galatia. Tapos, wag dito, sa Bitanya, wag dito, sa Macedonia pala. Nakuha niyo po ba? So meron kayong sinisharean, kung ayaw pa nilang tumanggap, ipag-pray niyo pa sila, pero wag niyo muna silang pipilitin. Kasi, hinug sa pilit yan, hindi mapakla din yan. Pupunta nga siya rito, pupunta nga siya sa cell group, pero magbabackslide naman. Bakit? Hindi siya totoo. Napilitan lang. Nandyan po ba kayo? Look for the open door. Kaya maghintay ka sa Panginoon. Keep on moving. Keep on trusting God. God, magkaroon ng open door sa akin. Merong iba sinisiran. Close ang door. Pero pala yung nakikinig doon sa kwarto, siya pala ang open. Siya ang naligtas. Ganun po yan. Amen? Look for an open door. Geneva, open door po ang Geneva. Kasi may family doon na namatay ang kanilang anak, bigla nagkaroon silang malaking problema. Yun pala ang time para i-commit nila ang sarili nila sa Diyos kasi hindi sila committed sa Panginoon. So yung time na yon, siyempre, halos mabuwang sila sa, mabaliw sila sa kakaisip, sa anak nila, pinakamamahal nila. Pero ginamit ng Panginoon yan para magkaroon tayo ng church sa Geneva. Ngayon, hindi na lang sa Geneva, sa Luzon, meron na tayo, sa Nyo, meron na tayo. Kasi mabilis ang pagkilos ng Panginoon. Bakit? Open door. Keep on moving. Huwag kang mag-stop dun sa closed door. Mag-pray ka, mag-trust ka sa Panginoon, sumunod ka sa Panginoon, mag-o-open ng door ang Diyos para sa iyo. Amen po ba? Nakuha niyo po ba? So gusto niyo magkaroon ng best year? Alisin na natin yung mga likong ugali. Hubarin na natin yung dating pamumuhay, dating attitude natin. Isuot natin yung si Kristo, yung pagpapakumbaba, yung pagsunod sa Panginoon, pagpapasakop sa Diyos. Tapos, look for an open door. Hello? Tapos last, kasi yung Galatia Corporation, sarado. Yung company ng Galatia, sarado. Yung Bitanya, sarado din, pero yun palang opportunity para mapunta sila sa Macedonia, yung palang open na door. Kung minsan may close na door, pero may i-open ng Diyos. Bisa sa trabaho, di ba? Hindi ka tinanggap doon. Ang ibig sabihin, hindi ka para doon. Pero doon sa isa, hindi ka rin tinanggap. Pero sa pangatlo pala, tatanggapin ka. Ngayon, the best pala na pinrepare ng Panginoon para sa iyo. Keep on trusting God. Keep on moving. Amen? Keep on hearing God. Kaya importante, manahan tayo sa presensya ng Diyos para marinig natin ang Diyos sa direction ng church. Palagi ko po tinatanong, Panginoon, anong gusto mong gawin sa amin? Saan namin dadali ng church sa susunod na level?
Palagi tayo nagpapaguide sa Panginoon. Amen? Kaya tingnan mo, napaka-powerful ng ginagawa natin. Bakit? Kasi inspired by God, led by the Holy Spirit. Bakit? Kasi palagi tayong nakadepende sa Kanya. Amen? Palagi tayong Panginoon, nung gagawin namin. Kanina nandun ako sa Renbeg, habang nagwo-worship, nakaload ako doon. Panginoon, anong gagawin namin susunod? Paano namin susunod na level na gusto mong ipagawa? Nandito ako, tinataas ko aking kami, nagdidepende ako sa iyo, nagre-rely ako sa iyo. Ikaw ang mag-lead sa akin, ikaw ang mag-guide sa akin. Amen? Magkakaroon ng mga open door. Kaya kung minsan ako'y nagmi-mission, at kung minsan palagi ako sa mission, kasi nakikita ko may open door. Amen? May open door, mayroong opportunity para i-share ang gospel. Mayroong open door. Kaya ginagrab natin yung opportunity kasi madalang dumating yan. Pagka dumating yan, i-grab mo. Kasi kung pinabayaan mo, ang tagal bago dumating yan. Halimbawa kay Pastor Darwin, kung hindi niya ginrab yun, hindi niya mararanasan kung paano mag-lead doon, hindi siya may expose sa ministry. Kung di niya ginrab yung opportunity, mamimiss niya ang opportunity, ang open door. Kung minsan namimiss natin yung open door, bakit? Kasi siyempre, kung si Pastor Darwin ay nire-repair ko siya, yung portion 1,900 to 700 ang kita. Tapos sakit pa ng ulo. Nandiyan po ba kayo? Muntik na natin sinara ang Athens, ang Greece. Dahil lahat ng misyonary nung pumupunta, gusto na nilang umuwi. Dahil matitigas ang mga isip, puso. Yung mga tao doon ay parang yung blonde na mahirap Kahit anong sabihin mo, sinabi ko na, hindi pa rin susundin. Pero pagka binulungan mo, hindi ito makakarating ang ang business class, hindi ito makakarating ng Barcelona. Doon pa lang sila ma-awake. Nakukuha niyo po ba? Huwag niyong i-miss pagka merong open door sa inyo. Grab that opportunity. Madalang dumating yan. Samantalayin mo. Do not miss that opportunity. Kaya tayo lumago dahil yun ang ating ginagawa. Pagka may open door, ginagrab natin. Kasi pagka na-miss mo yun, magsisisi ka. Sana kung ako doon. Sana. Kung available ako, sana. Kasi madalang dumating yan. Amen? So, yan. Pangatlo, ano bang importante sa buhay? Itong year na ito, 2020, para maging matagumpay, hanapin mo yung pinakamahalaga. Hindi lang mahalaga, hindi lang kailangan. Anong pinakamahalaga? Ano bang pinakamahalaga dito sa verse na ito? Sa Matthew 6. Ang Diyos, seek God first. Above everything, above all else, seek the kingdom of God first. Live righteously, and He will give everything you need in life. Personal, family, ministry. Sa lahat ng area, pagka in-apply mo to, inuna mo ang Panginoon. Pagkagising sa umaga, sinong iniisip mo? Ang Diyos. Nagpapasalamat ka sa Diyos, nagpupuri ka sa Kanya. Tulad ng example ni Pastor Darwin, nakip niya yung kanyang ginagawa. Kung anong ginawa niya sa Gutenstein, kung anong nakita niya, kung anong instruction, yun ang gagawin mo sa bahay mo. Kaya makikip mo yung encounter mo sa Panginoon. Palagi mong alalahanin kung paano ka kinatagpo ng Panginoon. Nung time na yon, sinuko mo ang buhay mo, nagsisi ka sa mga kasalanan, at ginawa mo kung anong tama. Tingnan mo, na-encounter mo ang Diyos. Pagka na-encounter mo na ang Diyos, huwag mo nang pakawalan yon. Alagaan mo yon. Huwag kang ma-discourage, huwag kang tumingin sa tao. Huwag kang mag-focus dun sa mga paglilingkod. Mag-focus ka sa presensya ng Panginoon. Amen? Mag-focus ka sa salita ng Diyos. Mag-focus ka dun sa relationship mo sa Diyos. Tingnan mo, lalago ka. Ang paglago po, ganun po ang paglago. Alam po ninyo, ang paglago, personal, individual. Kung gusto mo, may paraan. Kung ayaw mo, marami kang dahilan. Pero pagka gusto mong lumago, katulad niya, lumago siya. Bakit? Kasi ginawa niya yung mga naririnig niyang preaching, naririnig niyang teaching. Ginawa niya kahagad, hindi niya pinagpabukas. Ginawa niya, in-apply niya. Pagka in-apply mo ang salita ng Diyos, magiging wise ka. Pagka in-apply mo ang salita ng Diyos, may bunga ng pagsunod.
May bunga ng katapatan sa Panginoon. Isa na lang nag-i-amen. Kaya tingnan nyo, hindi nyo ba napapansin? Paikot-ikot lang ang preaching ko, pagsunod sa Panginoon. Pagpapasakop. Dahil nagpasakop siya sa Panginoon, nagpasakop siya sa teaching, sa leadership, in-apply niya, tinan mo, nakinabang siya, lumigaya siya. Dati pagka malaki nga ang kita niya, pero marami pang utang, nangihiram pa sa iba, pero ngayon, magkano lang kita, pero siya pang nagbibigay sa iba. Binaligtad, amen? Bakit? Kasi inuna mo ang Panginoon eh. Pagka inuna mo ang Panginoon, ginagawa mo siyang number 1, i-honor ka ng Diyos. Ang lahat ng pangangailangan mo, ibibigay ng Diyos. Amen? Kaya tinanong ko kanina, ano bang naranasan mo? Yung bang pansamantalang kaligayahan, pinaligaya ka ba? Pansamantala lang. Anong nasira? Katawan niya. Anong nasira? Relasyon sa asawa, relasyon sa pamilya, relasyon sa Diyos. Muntik nang maghiwalay, buntak nang mag-suicide. Nandyan po ba kayo? Pero sa Diyos, pagka inuna mo siya, hindi ka madedepress, hindi ka malulungkot, hindi ka magiging lonely, ika'y liligaya. Kahit boyfriend mo yan, girlfriend mo yan, hindi ka naman mabibigyan ng kaligayahan. Minsan, pagka hindi tamang boyfriend, girlfriend, sakit ng ulo. Parang kung ka ng Hello? Ang tunay na makakapagbigay ng kaligayahan sa iyo ang Panginoon. Hanapin mo ang kaligayahan mo sa Panginoon. At ang kaligayahan sa Panginoon, hindi lang ngayon, hindi lang bukas, hindi lang pansamantala, pangwalang hanggan, walang katapusan, eternal. Pero kailangan alagaan mo. Huwag kang ma-distract. Huwag kang ma-out of focus. Mag-focus ka kay Jesus. Maging seryoso ka sa Kanya. Unahin mo siya. Amen? Yan ang pinakamataas mong relationship. Pagka ayos ang relationship mo sa Panginoon, naririnig mo ang Diyos, sasabihin niya sa iyo kung sinong tamang lalaki o babae para sa iyo. Kahit mabait yan, kung nasa Panginoon ka, gusto mong magamit ng Panginoon, yan palang hihila sa iyo pababa. Pastor, nag-a-attend naman ng church. Nasa church naman, Christian. Alam mo, hindi ko mo Christian. Pangalan, katabi ko, pangalan niya Christian. Hindi naman siya Christian. Yung iba pangalan ay banal. Apelyido banal. Pero hindi siya banal. Pangalan lang yun. Kahit na nag-a-attend siya ng church. Tignan mo muna kung siya'y matured. Kung ikaw'y napupuspos ng banal na Espiritu. Pagka sinabi mo sa kanya, lasing siya sa Panginoon, naintindihan ka ba niya? Naunawaan ka ba niya? O sabihin niya sa iyo, nasisiraan ka yata ng bait? Ganun po yun. Ganun yun. Mahal ko kayo sa Panginoon. Gusto ko kayong maranasan ninyong katagumpayan. Gusto ko kayo na mag-prosper kayo. Gusto ko kayo na magamit ng Panginoon. Gusto ko bawat isa sa inyo maging katulad ni Brother Darwin. Maranasan yung kaligayahan. Maranasan yung full potential nyo sa Panginoon. Amen? Yan ang plano ng Panginoon sa inyo. Bigyan ka ng pag-asa. Pero kailangan baguhin na natin ang ating buhay. Ubarin na natin yung dati nating pagkatao. Amen? Dapat mag-focus tayo sa pinaka-importante, pinaka-mahalaga. Ano yun? Ginawa ni Mary. Si Martha na-distract siya. More siya sa paglilingkod. More siya sa busybody. Nakalimutan niya ang pinakamahalaga. Umupo sa paanan ni Jesus. Makinig kay Jesus. Si Mary, ginawa niya yon. Amen? Kaya inonor niya si Jesus. Nung siya'y nag-worship kay Jesus, todo-todo. Lost in the presence of God. Biro mo, 1 year salary niya na perfume, binigay niya kay Jesus. Pinahid siya sa paa ni Jesus, ang kanyang buhok. Ganon siya ka-desperate. Ganon siya, katindi siyang mag-worship. Bakit? Kasi narinig niya si Jesus. Dahil sa pananahan mo kay Jesus, pag sasaliksik mo, maririnig mo si Jesus. Maririnig mo ang salita ng Diyos. Magkakaroon ka ng understanding, revelation, wisdom of revelation and understanding. Amen? Tutulungan ka ng Diyos, paano ka makita mo ang kaligayahan mo sa Panginoon, mararanasan mo ang Panginoon. Wow! Hallelujah! My God! Para kang nasa business class. Woo! Napakasarap ng buhay. Amen? Kaya matagumpay na buhay. Ano mang pagsubok ang harapin mo, matagumpay ka. Kaya gagawa tayo ng commitment. Amen? Mag-i-end ako sa ganito. Magkakaroon tayo ng commitment. Itong year na ito, uubarin na natin yung dati nating pamumuhay. Amen? Itong year na ito,
ay maghanap tayo ng open door. Maghintay tayo ng open door. Itong year na ito, tayo ay uunahin natin ang Panginoon. At ang lahat na kailangan natin, idadagdag niya sa atin. Amen? Put on the old self. Put on the new self. Yan ang commitment. I will make a commitment na hubarin ko yung dati kong buhay, yung mga pride, yung mga envy, jealousy, unforgiveness, doubt, at isusuot ko humility, trusting God. Anong isusuot mo? Obeying the Lord, submission to God, listening to the Lord, para makita ko ano ba yung open door. Ano bang sinasabi ng Panginoon? Gagawin mo kaagad. Tapos saliksikin ng Diyos, unahin siya, kaya number 1 si Jesus. Siya pagkagising mo sa umaga, si Jesus kaagad ang iniisip. Salita ng Diyos, hindi kape, hindi breakfast. Hanapin mo ang Panginoon. Amen? Alalahanin mo ang Panginoon, ginawa ng Diyos sa'yo, pasalamatan mo ang Panginoon. Tapos, maghapon, iniisip mo, Panginoon. Matagumpay ka sa trabaho mo, matagumpay ka sa pamilya mo, may kaligayahan ka, may kapayapaan ka. At ang kaligayahan mo sa Panginoon, ang kalakasan mo. Kaya nagagawa mo yung mga imposibleng bagay. Nanay ka, minsan tatay ka, minsan trabaho, lahat sa'yo, pero maligaya ka. Meron kang ngiti sa puso, meron kang ngiti sa iyong buhay. Blooming ka, merong nagpapaligaya sa iyo. Ang Panginoong Yesus pala. Kasi nakita mo ang kaligayahan mo sa Kanya. Bakit? You delight in the Lord. And He gave you the desires of your heart. And your heart desire is joy, peace, satisfaction, and contentment. Amen? Kaya tayo magko-commit sa Panginoon. Ready ba kayo mag-commit? Are you ready to commit your life to God this 2020? If you want the best, put God first. He is the best. The best ang binigay ng Diyos sa iyo, kaya best din ang ibibigay mo sa Kanya. Anong bibigay mo? Your heart, your obedience, your surrender life. Ubarin mo na, alisin mo na yung dati mong pamumuhay. Yung baluktot, ituwid mo na. Yung madilim, lumakad ka na sa tama. Amen? Gawin mo na kaagad ito, huwag mo nang ipagpabukas. Kasi iba bukas, iba ngayon. Tapos yung susunod, start to listen to Jesus, to the Word of God, and look for open doors. Pagka nandiyan ang open door, grab it. Take that. Do not miss that opportunity. Obey the Lord. Amen? Maging available ka. Tingnan mo ang gagawin ng Diyos sa iyo. Idadagdag niya lahat ng pangangailangan mo. Can we all stand, please? Pwede tayong tumayo. And let us raise our hands in commitment. You will commit to God personally, individually, because you want the best and powerful 2020. If you want to make this 2020 powerful, the best year that you will ever have, these are the things that we need to do. Put off the old self. Put on the new nature of Christ. Replace the old with the new. Stop staring at the closed door. Instead, look for an open door and seek God first. And with God's help, with God's promises, He will give you all the things you need in life. Goodness and mercy will follow you all the days of your life. Amen? So mag-commit tayo sa Panginoon. Sa Panginoon kayo magko-commit. So let us make this commitment. I will make a commitment. Can we do that sa mga English speaking? 1, 2, 3. I will make a commitment to put off the old self, but put on the new nature. To replace the old with the new nature. I will stop staring at the closed door. Instead, look for an open door. And I will put God first. Seek Him first above all else. And I know I can fulfill this commitment by God's grace and with His strength, power, and guidance. Sa Tagalog, yung mga Tagalog, ako'y kinocommit ko ang aking sarili sa Panginoon. Yes, aalisin ko na yung dati kong pagkatao. Hubarin ko na yung dati kong pagkatao. Stop ko na ako'y mag-complain. Mag-start na akong magpasalamat, magpuri sa Panginoon. Alisin ko na yung likong ugali, yung likong attitude, yung likong na karakter, iiwanan ko na. Yes, bago na ako ngayon. Yes, magbago na ako ng isip, magbago na ako ng pananalita, magbago na ako ng prinsipyo at ng attitude.
Mag-ahanapin ko yung open door. Makikinig ako sa Panginoon at sasaliksikin ko ang Panginoon. Uunahin ko siya araw-araw sa buhay ko at sa tulong ng Panginoon, tutulungan niya ako. At ang pangako ng Panginoon mapupulpil sa aking buhay. I commit these things to you, O Lord. I surrender my life unto you. Thank you, Lord. Sige, taas po natin ating mga kamay. God, this is our commitment to you as church, as your body. Itong commitment namin sa uunahin ka namin. Sasaliksikin ka namin, hahanapin ka namin. Lord, patuloy ka namin bibigyan ng number 1 ka sa buhay namin. Lord, God, iwanan namin ng kasalanan. Magre-repent na kami, oh God. Oh Lord, at kami, Panginoon, maghahanapin namin yung open door. Pagka nakikita namin yung open door, grab this every opportunity. Yes, in Jesus' name, dumalo yung kapangyarihan mo. Dumalo yung presensya mo. Yes, I will ask the worship team to come. Yes, Lord, come on, pray in the Spirit right now. Yes, God, we will do this, Lord. For ourselves, Lord. We will do this for you, oh God. Gagawin namin ito sa iyo. Yes, magtatagumpay kami. Sama-sama kami, Panginoon. Walang maiiwanan. We will lead others, oh Lord. We will, oh God, pastor the church, oh Lord. Lord, ganito po ang desire namin itong 2020 para magkaroon kami ng best year, para magkaroon kami ng powerful years. Lord, we will start with you. We will start with God. And we will, Lord, continue to follow you. Yes, goodness and mercy will follow. Protection will follow us. Yes, God. All the needs that we have, we're going to provide it. Yes, Lord. Yes, you are our shepherd. We will not lack anything. All our needs will be provided. You will provide everything we need in life. You will add everything, Lord. Joy, peace, dumaloy sa amin. Contentment, satisfaction, success, victory, dumaloy sa amin. Hunger for you, desire for you, intimacy with you. Yes. Hallelujah. When the Spirit of the Lord there's something sa kanta na yun. Comes upon my life, I will dance as David danced. Come on, let's end with when the Spirit of the Lord come upon my life, I will sing like David sang. When the Spirit of the Lord come upon my heart, I will sing like David sang. Bigay namin yung pinaka-the best. I will sing, I will sing, I will sing like David sang. I will sing, I will sing
When the Spirit of, when the Spirit of, we will dance. I will dance like David did. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David did. I will dance, I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord shines upon my heart, I will shout like David shouted. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will shout like David shouted. I will shout, I will shout, I will shout like David shouted. I will shout, I will shout, I will shout like David shouted. Tingin natin ano? Sa una, dance, shout, ganyan ano? Ngayon, gawin natin ito sa Panginoon. Huwag niyong gawin ito sa kanino pa man. Ang worship, walang nanonood kundi si Jesus. Tandaan ninyo, this is a worship service. Ito ang totoong worship. Lost yourself in the presence of God. Do not deny Jesus. Huwag mong ikaya si Jesus sa iba. Do not deny Jesus sa iba. Umalis kayo sa inyong comfort zone para maka-breakthrough kayo. Amen? Sumunod tayo sa Panginoon. Amen? Come on, lahat tayo sasayaw. Ito ang mga youth, gayahin niyo yung mga dudes. Come on, lahat sasayaw. Likod, sasayaw kayo, ha? Come on, gawin niyo sa Panginoon.
umaga, dala-dala namin yung apoy ng pagpupuri, apoy ng pagsamba. Saan pa kami pumunta, Lord? Ganito po ang gagawin namin para sa next Sunday, Lord. Ibang level ng praise, ibang level ng papuri. Yes, dali namin ito sa life group, dali namin ito, Lord, sa bahay, sa pamilya namin, sa trabaho. Thank you, Lord.